Mic na lang po. I-ano siya. Mic. Kung mapapanood mo, doon na lang tayo. Ayoko sa talaga siya po. That's the last question po from Last that question po topic. yun, so we can watch po Abu Ayan. live. Yun ang answer. Apat na po kaming host dito, ha? Charot lang. Ayan, so, ito po na-request lang namin. Yun lang po, that would be the last time po na matatanong kasi we're giving yung kay Boy Abunda. It's airing when? Tonight? Yan po. Sorry kasi pasensya na po. May pinagdadaanan. May ubo po. Biglang may pinagdadaanan. Yung ubo nga pala yun. Okay, next question will come from, ayan, the ating runner vlogger. Ayan, go ahead, My name is please. Angel. This is Rocky from TV series Grace and Bits of Rocks. Dami, taray. Di ba ito yung first time mo na maka-work with Miss Vilma Santos? Second. So sa movie nito, ano yung mga natutunan mo sa kanya as an actress? Jill, what was the Ano yung mga naging first? part? Yung una po, Mano po, for Mano po. I think Mano po. Eight. Taray ni Oreo. Yeah. Taray ni Oreo, alam. Pero ano lang po, parang few scenes lang po kami together. Ngayon lang yung magkasama kami talaga sa buong pelikula po. Ano po yung tanong? Ayun, no. Sorry. Ano yung mga natutunan mo sa kanya? Or she guided you ba sa mga sa acting? Ano yung mga na-impart niya sa'yo while doing this movie? Si tita kasi napaka-generous ng tao. Hindi lang sa mga material na bagay, kundi dun sa success niya. Sinashare niya sa amin mas baguhang artista na kung ano yung pinagdaanan niya, kung ano yung mga struggles niya, kung ano yung mga choices na ginawa niya sa buhay niya, wrong and mga bad sa good decisions. So, nakaka-inspire ho talaga siya. Hindi ho siya kasi madamot eh. Bukod doon sa personal na buhay na yon, si tita kasi sa eksena, kahit nakatalikod siya sa camera, umiiyak siya para lang masuportahan kami mas baguhang artista. Ibang klase talaga si tita pag nakatrabaho mo siya sa set. Nakakahiya para sa mga mas bagong artista, yung humility and professionalism ni Miss Vilma Santos po. Ano po yung pinaka-favorite mong scene dito at naging challenging scene mo sa movie na to? Ang daming magaganda. Ang dami, medyo mahirap eh. Pero siguro isa sa pinaka-challenging na nagawa ko doon Yung sa taxi ba? Yung Sa stop, taxi. look and listen. Charot Opo, lang. yung sa taxi, kasi hindi naman po siya pinagawa ni Direk Joyce. Ewan ko ba, sa so, time niya masakit talaga yung likod ko nun, pero ewan ko ba, parang naramdaman ko lang dun sa eksena na yun na pwede siyang gawin. Kahit mukha akong tarsier dun sa taxi na yun. Sa gilid to sa harap, tapos balik gilid. Kaya I think yun yung pinaka most fun for me. Most fun. Medyo natagal rin kasi tayo hindi nag-action, yun yung pinaka-action na nagawa ko. True. Oo, pero feeling ko ako yun kahit medyo pipilay-pilay ako ng mga panahon na yun. Pero enjoy ako. Ay, okay naman po siya. Nakatapos na po. Sorry, naawakan na. Kung ano sino maumupo dyan, sorry. Parang, Sa kanyang galing actually, ubo mo. Charot lang, joke. ano po, Ate Melds, kakatapos lang po ng procedure sa lumbar area ko noong December, pero may nakita lang po sila sa next. So after lang po ng mga block screening, ng mga promotions, lilipan po ako sa Singapore for another procedure naman sa cervical naman. After na, hopefully mag-i-okay na po talaga siya. Jill, okay ka na? Sige, go ahead. And one question. Nakita ka namin na effective ka sa action, sa drama, and even sa comedy. So also sa mga fantasy. So sa mga genre na yon, ano yung pinaka-favorite mo at ano yung naging most challenging sa'yo? Ano nga ba, Jill? Favorite muna, okay lang. Sige, favorite. Favorite talaga is action. Kahit 6 a.m. ako gisingin dyan, after isang buong araw mag-taping, okay ako, excited ako gawin dyan. Challenging is drama.
hindi ko alam kung ba't ako binigyan ng EBS nun. Yung lobo, umiyak ako nun talaga sa totoong buhay. Kaya siguro dami ko luwa doon. Dami ko na Direk Kati, hindi naman po ako marunong magdrama. Bakit po ako pinaiyak? Direk Kati, take! Biglang doon kinumaan. Pero, may nagpapasalamat din ako kasi parang dahil sa tiwala ng ABS-CBN, hindi ko akalain kaya ko palang pasukin yung ganung genre. Kumbaga, Tsaka doon ka nagka-award, Jen, sa drama. Ang dami mong... One more Di ba? try. oo nga Hindi niya 40, pero doon siya nagka-award, ah. Talaga, masaya yung tao naman po kasama sa totoong buhay. Na ano lang, parang because mahal ko lang po kasi yung trabaho. Saka every role po kasi binibigay sa akin, iniisip ko na parang, what if ang nanonood nito may same journey, may parehong problemang pinagdadaanan katulad ng character ko. So, ayusin ko po talaga yun kung paano i-handle. Kasi, baka makatulong ka rin dun sa taong nanonood eh. Kasi pag nanonood ako sino yung, tama yan! Ganyan pinagdadaanan ko. Alam ko yung mga inang-arte-arte niya dyan. Yeah. So, sana, medyo ganun din po ako. Yung isa India. Oh.